Ministry of Jesus, just flow of you. Amen? Praise the Lord. Kaya nga po napakahalaga na mapuspos tayo ng Santong Espiritu. Sino nagsabi nun? Hindi ko na po Bishop eh. Kasi kung meron tayong Espiritu, kusang lalabas yung galing natin sa paglilingkod. Bakit? Kasi ang Holy Spirit ang siyang magtuturo sa atin ito. Amen? Praise the Lord. So, yung ating pong first speaker, ang kanya pong topic ay Introduction of Life in the Holy Spirit. Introduction of Life in the Holy Spirit. Okay. Siya po ay ipinanganak noong January 26, 1999. So, ilang taon na siya ngayon? Ang bata? 1999 siya pinanganak. Ilang taon na siya ngayon? 32. Ha? 35? 25. Ha? 25. Okay, siya po ay single but taken. Ha? Siya po ay in a relationship since 2014. Aba? So, ang tagal na po, no? So, Naimbestigahan mo dapat yun? kasal na to. Naimbestigahan mo yun? At currently, President of Youth Ministry. Praise the Lord for the glory of God. Ang ating pong speaker for today ay si Clara Fatima Cruz. Amen. Go, go, go. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning! Hello! Hello? Hi? Hello! Ayan, sige. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Excited po ba tayo? Excited? Siyempre, ngayon actually, it's a Labor Day, no? Holiday po. Kung tutusin, may chance tayo magpahinga sa tahanan, mag-swimming dahil kainitan. Pero nandito tayo, pinili nating pumunta sa lugar na ito upang maranasan ang presensya ng banal na Espiritu. Amen. Kaya tapikin mo yung katabi mo, kapatid, o brother and sister, you made the right choice. Ayan. Siguro naman wala pong pumunta rito napipilitan lang, no? Wala, no? Sige po. Ayan. Ayan. Siyempre, dapat ma-excite talaga tayo kasi sa araw na ito, yung marireceive natin, hindi siya isang precious stone lang or anything eh. Yung marireceive natin, higit pa doon. So, dapat ma-excite tayo sa bagay na yun. At dapat, the moment na tumapak tayo sa lugar na ito, may expectation na tayo. So, tanungin mo sa sarili mo, ano bang ine-expect ko pagpasok ko rito? At ano yung expect kong dadalhin ko sa paglabas sa lugar na ito? Amen? Ayan. And before we totally start po sa ating, yun nga po, no, ako po ang na-assign para sa introduction. And to correct lang din po, nag-usap na rin po kasi kami ng youth group na hindi na po kami mag-aano ng president. So lahat po kami is core na po sa ano. So, before I'm the president po, but now all of us po ay nasa core na. So, yun po. Now, Life in the Spirit. Pwede ko po ba kayong anyayahan na tumayo para samahan ako sa maikling panalangin? At susundan po natin ang pagbasa ng salita ng Diyos bilang paggalang na rin po. Ayan, inaanyahan ko po kayong tumayo at hawakan po natin yung Biblia natin. Meron po sa mga upuan dyan. Kung wala naman po sa cellphone, pwede rin po. Ayan, sige po, let us all pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, O God, sa oras na ito. Salamat po at ligtas mo kaming idinako sa lugar na ito, Panginoon. Tunay nga, O Lord, na walang aksidente sa mundong ito, kundi Lord, pinlano mo ang seminar na ito, Panginoon. Salamat, O God, sa presensya mo, O God. Alam ko, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang mananahan sa oras na ito, Panginoon. Ang siyang kikilos sa aming Panginoon. Lord,
ang anumang pong salita na mamumutawi sa aming mga bibig, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless nito, Panginoon, at mag-touch ng puso ng bawat makikinig, Panginoon. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw po ang madakila. Ito po ay maingat namin ibinabalik sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Ayan. Ang verse po na ating tatalakayin sa umagang ito ay matatagpuan po sa Romans chapter 8, verses 1 to 14. Ayan, okay lang po ba para may participation tayo? Ang mga kababaihan, yung mga odd numbers. So, 1, 3, 5, 7, and so on, so on. And ang kalalakihan, siya naman po yung mga even. Ayan. So, 2, 4, 6, 8, and so on, so forth. Sige po, pamumuhay ayon sa Espiritu. Verse 8, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus, pinalain na ako mula sa kautusan at kasalanan ng kamatayan. Verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil sa kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang bawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ng kasalanang maalipin sa tao. Verse 4, Ginawa niya ito ang Diyos upang na ang kautusan ipalipat sa atin, pinayuhan ay sa Espiritu at hindi sa hilig ng laman. ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga nabubuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa iyo ay kahit ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagpupulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Verse At 8. ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Diyos, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil sa naninirahan sa inyo ang katawan ay patay, mamamatay man ang inyong katawan dahil sa kasalanan. Ang Espiritu naman ito ay buhay, sapagkat itinuring kayong matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Mga kapatid, wala tayong mananagitang sa hilig ng laman upang mabuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Last verse po. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng salita. Maaari nga po tayong pumupo. Ayan. Ayan, i-ready po natin yung puso natin with complete and open heart. At tuloy-tuloy po tayo sa verse po, Life in the Spirit. Ayan. Yung theme po natin, una, Holy Spirit. Holy Spirit. Ano nga ba yung Holy Spirit o banal na Espiritu? Pero yung pinaka-main question ko kasi, are we able to define the Holy Spirit? Pwedeng ma-search natin siya sa Google. Holy Spirit is the third persona in Trinity. Amen? God the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Pero, I do believe na ang tunay, we will be able to define or know the meaning of the Holy Spirit if tayo mismo from our own is na-experience natin to at nananahan to sa atin. Amen po ba? Kasi hindi siya kayang i-explain o ipaliwanag ng isang karaniwang tao. Maaaring mabigyan yung definition, pero yung karanasan at kung paano siya namumuhay sa atin, yun yung hindi
hindi kayang paliwanag ng isang tao. Ngayon, dadako tayo sa yun, we can only understand the Holy Spirit if it's living in us. Naunawaan po natin. Diba? Mauunawaan lang natin yung banal na Espiritu kung ito'y namumuhay sa atin. Bakit? Kasi we are the temple of the Holy Spirit. Ang katawan po natin, we are the temple of the Holy Spirit. Sangayon po ba tayo doon? Sa ayaw at sa gusto nyo, nakasulat siya sa Biblia. So, yes po. Ayon po sa 1 Corinthians 6:19-20, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Amen. Honor God with your bodies. Diba? It's our living sacrifice. Diba? Ito yung pinaka pwede nating i-offer para kay God, which is our bodies. Pero tingin niyo ba yung body natin is worth kung hindi siya if it's not spirit-led? Hindi, diba? So, ayan. Ang theme natin, tatakbo po yung pinaka-introduction natin is how to walk or live in the Spirit. Una po, may tatlo lang po akong points na tatalakayin sa oras na ito. Sakto po yung 30 minutes natin, tigta 10 minutes per points. Pero let the Spirit move. If more, okay. If less, okay. As long as nauunawaan natin. Amen po ba? First point po, ayan. We must be aware of our need to power of the Holy Spirit. Dapat maunawaan natin bilang mga Kristiyano na nakipag-isa na kay Kristo, na mahina tayo. Sabi nga po sa verse, sige po, pass. Sa Romans, ayan. Diba? Sabi dito, so now, there is no condemnation for those who belong to Jesus Christ or to Christ Jesus. Sino po ba yun? Sino po yung tinutukoy dyan? Tayo. Amen. Tayo na nakipag-isa na kay Kristo. Ayun po yung tinutukoy dyan na kung saan hindi na tayo sumasailalim sa kaparusahan dahil sa kasulatan. Yan. So, and second verse po, and because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Amen. Actually, itong buong verses na po ito, parang ano siya self-explanatory verses na po It speaks to itself na po siya. So parang sabi ko, Lord, paano siya i-approach siya inyo? Kasi ayun na yun mismo Amen? So third po, the law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. Diba? Napakabuti ng Diyos. So God did what the law could not do. He sent His own Son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving His Son as a sacrifice of our sins. Diba? Napakabuti ng Diyos kasi alam ng Diyos na bilang mga tao, bilang human nature, mahina tayo Diba? And dahil sa yung grace ng Panginoon, yung alam niya na hindi natin kayang abutin, nandun yung pag-ibig niya sa atin, na ibinigay niya yung buktong niyang anak. Fourth po, He did this so that, sorry, medyo malabo po ang aking mata. Kaya po ko nalapit. Ayan. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us, who no longer follow our sinful nature but instead follow the Spirit. Pwede ko bang sabihin na binabada ng Lord yung standard? God lowered the standard for us to be saved. Hindi ko sinasabing binaba as in what I mean is ibinigay niya yung buktong niyang anak, si Jesucristo na bumaba sa lupa, nagkatawang tao para ma-save tayo. Diba? Kung iisipin mo, kung nanamnamin mo yun, grabe Lord, binigay mo na lahat, parang spoon feeding na lahat. Ang kailangan ko na lang, tapos magtiwala sa'yo. Amen? Amen. And, ayun. Hindi natin kaya mabuhay. Hindi siya parang isang treadmill na nagte-treadmill ka para mag-gain mo yung gusto mo. Sa pananampalataya o sa pamumuhay bilang Kristiyano, hindi siya parang gano'n. Kasi nga, from our own strength, hindi natin siya kaya.
That's why God sent His Son, Jesus Christ, for us to be saved. And we must, may note dito na we must intentionally choose to walk according to the power of the Holy Spirit and rely upon His power. Yes. Amen? And we must acknowledge our need and ask for His strength. Yes. Amen po. Kasi, ano talaga whether intelligence, physical, or wealth, those are nothing in front of God. Those are nothing. If yung spiritual natin hindi ugnay sa spiritual ng Diyos, those are nothing. Amen? And, take note na hindi porke sinabi sa verse 8 to 1 na hindi na tayo under ng condemnation, pwede na tayong gumawa ng kahit anong gusto natin. Or free na tayo to do whatever we want. Take note na gano'n. Kasi, isipin po natin, kung ang iisipin mo is, ako bilang Kristiyano, hindi naman na ako saklaw ng condemnation, I can do whatever I want. Hindi yun yung nais ng banal na Espiritu. Hindi yun yung nais ng banal na Espiritu sa atin. And now, para naman po sa second part, ulitin ko lang po, yung unang part po natin is we must be aware of our need to the power of Holy Spirit. Dapat i-humble natin yung sarili natin na wala tayong kakayanan para sa sarili natin, kundi ang Diyos, ang banal na Espiritu na kumilos sa atin. Ayan. Next po, continuously walk according to the power of the Holy Spirit. Diba? Sabi po dito, there are two types of or two classification of people in the world. Ayan. Sige po, pass. Next po. Ayan. So, yung una, in Christ, not under condemnation. Yung pangalawa, not in Christ and under condemnation. Kung titignan niyo po yung kabuuan ng verse ng 5, 6, 7, di ba, kita-kita na yung contrast Kung sino yung na kay Jesus, at gagawa siya, mag-iisip siya ng bagay na mag-please sa banal na Espiritu. At kung sino naman yung wala, siya yung mag-iisip ng mga kasalanan. And second part is leads to life and peace. Ayun. And next po is leads to death. Diba? Kung titignan niyo po, ano po ba yung naisipahayag ng verse na yan? Any guess po? Bakit kinontras yung dalawa? Isang nasa in Christ at isang wala sa Diyos. Sa tingin niyo po bakit? Guess po. Ayan, sige. Kasi po, para may guide tayo. Para may guide. Ano pa po? Dahil tayo na namumuhay sa mundong ito, we still have our free will. So, ikaw, bilang tao na katawan lupa, may choice ka pa rin. Mamumuhay ka ba sa kasalanan? O mamumuhay ka ba bilang na kay Kristo? So, meron tayo in everyday decision natin kung ano yung pamumuhayan natin. Amen. So, nasa sa'yo pa rin. Nandun pa rin yung free will. Kumbaga, it's your choice kung saan ka. Diba? And, ayan. Sa verse 8 po natin, yan. That's why those who are still under control of their sinful nature can never please God. Ayan na po yun. Ayan na yung pinaka-context, ayan na pinaka-word, na never, kahit na tayo ay, hindi sinabi ni Paul na the more na nagsisimba ka, these are the children of God. The more na kumakanta ka, these are the children of God. Or the more na nagtatides ka, these are the children of God. Hindi yun yung pamantayan ng pagiging anak ng Diyos. Amen? The only way for us to determine that the person is a child of God is hindi na siya under sa sinful nature na yun. O yung mga makabundong bagay. Kahit na ang laki ng itinides mo, pero yung isipin natin yung pinanggalingan noon or yung, kumbaga, to show off, it's nothing. Diba? Makita ng tao, pero mas nakikita ng Diyos yung totoo.
So, ayun po. Kaya never mapiplease ang God. Maaari mong mabuyo ang tao, ang paningin ng tao, pero sa Diyos hindi. So, mababang mababang explanation, mababang dahil ayun na yun eh. From your own, sa sarili mo, ano ba yung bagay na sa tingin mong, you think ito yung binibigay mo sa Diyos, pero nag-feel lang to ng ego mo or pride. So, ikaw yung makakasagot mo. Diba? Na ako, umaawit ba ako kasi nagagalingan sa akin si brother or si sister? Or ako, sumasayaw ba ako kasi ganito, ganyan? Diba? Hindi eh. Hindi yun yung mga... Bakit yun yung example ko? Simple ba yun? Simple ba yun? Yes. Kahit nasa church ka, simple yun as long as yung purpose mo or yung motive mo kung bakit mo siya ginagawa ay hindi tama. It's a simple. Kasi, pinifeel in mo yung sarili mong ego instead glorifying God. Amen. Ganon, di ba? Amen? Ayan. Ayan. Sa mga susunod pa po nating mga speakers, mas higit pa po nating mauunawaan yung mga iba't ibang bagay patungkol sa banal na spirito. And tuloy po tayo. Sabi po dito, Christians are empowered to live in the Spirit. Christians are empowered to live in the Spirit. Diba? Why? Why? Because the Holy Spirit is pushing our relationship closer to God. Without the Spirit, hindi tayo makakatuloy. Hindi tayo makakalapit. Yun yung tinatawag na intimate relationship with God. Maaring sa first time Christian, okay, I accept Jesus. That's the first step yung pag-accept mo Amen? Pero after nun, ano yung kasunod? Diba? Is to get to know more God through the Holy Spirit. Amen. Amen? Again. And then sa ating last part, please, last part na po. Ayan, para sa ating last part, living in the Spirit means living as a child of God. Sabi sa mga joke before, kanino kang anak? Diba? Yung mga kabataan, kanino kang anak? So, yung mga bata kapag ka makukulit, kanino ka bang anak? So, ayan. Kumbaga, living in the Spirit, it's our identity, being a child of God. Hallelujah. Ayan, we must be... Yun. Kaya alam natin na tayo bilang mga Kristiyano na binago ng Diyos, sabi nga po sa verse 14, bibigyan ko lang po ito ng pansin, sa Romans 8 verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, you can ask yourself, pinapatnubayan na ba ako ng banal na Espiritu? Kasi kung hindi, brother, sister, ma-excite ka kasi kailangan hindi ka lumabas dito lang hindi mo nararanasan. Amen. Amen? Ma-excite ka kasi anak ka ng Diyos Hallelujah. Diba? You cannot proclaim na ikaw ay anak ng Diyos kung hindi mo nararanasan yung banal na Espiritu na nagpo-flow sa'yo. Yes. Amen? Kaya naisin i-desire natin. Diba? Huwag tayong basta wait lang, nakanganga na, hindi siya ganun, hindi siya mahuhulog lang na I-desire natin from within our heart na mag-flow sa atin. Yes. Kasi through you, pwedeng gamitin ka para mag-flow sa iba pa. Ayun yung maganda Ayun yung outcome Diba? Kumbaga sa business, yung mga nagpa-power, kailangan meron silang ganon. So tayong mga Kristiyano, hindi ito business lang Diba? Ito ay isang pinagkatiwala sa atin, ministry to na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hallelujah. Diba? Pinangangalagaan mo ba yung ministry mo? Yun ang tanong. So, ayan po. Gusto ko lang po na iwan sa inyo itong question na to. Do you want to experience the power of a transformed life? Gusto mo ba? Sino bang ayaw, di ba? So, dahil nag-yes kayo, let the Spirit of God live in your life. Let the Spirit of God live
in your life. Diba? Have that hunger to experience the presence of the Holy Spirit. Nasain natin, naisin natin na panahanan tayo ng banal na Espiritu. At sa mga susunod pa pong speaker, muli sinasabi ko po, marami pa po tayo mas mauunawaan ang gift, ang proof of the Holy Spirit, ang role ng Holy Spirit sa atin. Marami pa po, kaya mas ma-excite lang tayo. And again, Romans 8:14 says, "For all who are led by the Spirit of God are children of God." To God be the glory po. Salamat, Ate Fatima. Yan po yung ating first topic. Pagkatapos po ng second topic natin, magpapakanta po tayo ng isang worship song. Bago po tayo pumunta doon sa major topic. Okay, yung susunod po natin, sino pong gustong mag-sandwich? May sandwich po doon. Mag-iced tea. Okay? Kasi mamaya pa po tayo kakain. Okay, sige po, kuha na po kayo. Sandwich or tinapay. Okay, kasi baka mga 2:00 po tayo kumain.